Greetings mga migs. Ngayon ituturo ko kung paano mag-accumulate ng good energy o good karma. Sa nakaraan nating video, na-explain ko sa inyo kung paano mapagana ang Buddhist amulet sa pamamagitan ng merit. Ngayon naman sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano magpondo ng merit o good karma sa pamamagitan ng walking meditation. Ang chanting na ito ay tinatawag na Metta Pawana o loving kindness nga chant. Loving kindness, ibig sabihin, ikaw ay magpapalaganap ng kabutihan at pagmamahal. Kaya dapat ang puso mo at ang isipan mo ay malinaw, malinis, at magaan. So paano gawin yon? Kasi minsan, meron tayong mga problema, meron tayong mga hinanakit. So una, magdasal. Kung ano mang dasal na effective sa inyo, na masasabi nyo na ito ay nagkakapagbigay ng proteksyon sa inyo. Pag ready na kayo, huminga kayo ng malalim. Hinga sa ilong, buga sa bibig. Gawin nyo yan ng nasa 9 na beses. Pag ready na kayo, pagpayapa na, pwede na kayong maglakad. Much better na gawin nyo ito sa mga hindi mataong lugar, mga mapuno na lugar, para kayo ay makapag-relax at hindi kayo ma-stress sa environment. O kung kayo naman ay nakatira sa syudad, gawin nyo lang ito sa kung saan kayo dumadaan pa uwi na naglalakad. Hindi kailangan na ipagsigawan nyo ang chant na ito. Pwedeng pabulong o pwedeng sa utak lang. Pero dapat, kung sa utak lang, dapat konektado din sa inyong puso. Dapat payapa din inyong puso kasi nga magpapalaganap kayo ng energy ng pagmamahal o kabutihan, loving kindness. Ano ba ang benepisyo ng chanting na ito? Isa sa mga benepisyo ng chanting na ito mga migs ay para makapag-accumulate o makapagpondo ng positive karma o merit. Dahil ang pagbabahagi ng pagmamahal, ang pagbabahagi ng kabutihan ay may mabuting balik sa atin. Yung energy na pinapasa natin sa anumang nilalang na ating madadaanan, espiritu man, hayop man o tao man, nakakapagpabago ito sa kanilang aura. Kung sila ay malungkot, mapapahupa mo o mapapapayapa mo ang kanilang mga damdamin. Ang pangalawa na benepisyo sa chanting na ito ay magiging magaan ang loob ng mga tao sa iyo. Kasi yung aura mo mismo ay pinapagaan mo at pinapayapa mo. Ang pang-apat ay kalulugdan kayo ng mga mabubuting espiritu. Maaari kayong protektahan ng mga deva, mga anghel, o kung ano man sa mga lingwahe nyo ang tawag sa mga espiritong mabubuti. Poprotektahan kayo at ipagdadasal kayo na kayo ay mapabuti din. Dahil kayo ay nagpapalaganap ng magandang energy, payapa na energy. Ang pinaka-importante mga migs, bago kayo makapagpalaganap ng pagmamahal, dapat kayo mismo mahalin nyo ang inyong mga sarili. Kaya nga sa 3 linya ng chant na ito ay para sa sarili. So ito yung mga kahulugan. Aham Sukhi Homi. Sana ako ay maging masaya. Aham Nituko Homi. Sana ako ay maging malaya mula sa paghihirap. Aham Piyo Homi. Sana ako ay mahalin. So hindi lang yan external source na mahalin ka ng ibang tao. Isa sa mga kahulugan yan ay sana mahalin mo rin yung sarili mo. Pagkatapos nun, ang pag-share na ng good energy. Sapi Sata Sukhi Hunto. Sana lahat ng nilalang ay magiging masaya. Sapi Sata Sukha Pamuchanto. Sana lahat ng nilalang ay makalaya mula sa paghihirap. So ito mga migs, i-share ko lang sa inyo yung isa sa mga experience ko sa aso na gala. Sa tuwing namamasyal ako or naglalakad ako, so may mga aso talaga na tinatahulan ka. So minsan, so hindi ako nagre-respond ng violente na pag-respond. So tinititigan ko lang yung aso, nag-wish ako. Sapi Sata Sukhi Hunto.
Sana lahat ng nilalang ay maging masaya. Ganun lang, inuulit ko lang. Tinititigan ko yung aso hanggang sa naging kaibigan na kami. Pero sana wag yung gamitin ito sa kasamaan ha. Baka may mga magnanakaw o mga akyat bahay na makarinig ng vlog na ito at gamitin pa yon. Bad karma po ang darating sa inyo. Maghihirap kayo dyan. Gamitin nyo ito sa kabutihan. Kahit nga sa mga taong masasama o kahit sa mga taong may galit sa inyo, pwede nyo itong gamitin. Titigan nyo lang sila, kahit sa picture, kahit sa social media, tapos sabihin nyo ng pabulong. Sapi-sata, sukihunto, sapi-sata, tuka pamuchanto. Sana lahat ng nilalang ay maging masaya. Sana lahat ng nilalang ay makalaya mula sa paghihirap. Dahil sa payapa na energy na tinatapon mo sa isang tao o pinapadala mo sa isang tao, yung mga anghel, deva, o ano man yan sa terminology nyo, yung mga nilalang na yun na nakikinig ay magiging masaya sila para sa inyo at kalulugdan kanila at maaari pang protektahan kanila sa araw-araw. Para kasi yung kandila mga migs na kapag ikaw ay naglalakad sa isang madilim na lugar, ikaw may hawak ng kandila, so naiilawan mo yung ibang nilalang. At dahil sa ilaw na yon, doon nila ma-appreciate yung nasa paligid nila na ganito pala kaganda yung paligid kapag may ilaw, kapag maliwanag, kapag payapa. So gagayahin nila yung ginawa mo. Magiging mapayapa din sila. At ikaw ang magiging role model para yung mga ibang nilalang, hayop man o espiritu o tao man, ay gagaya sa iyo. At magpapalaganap din sila ng pagmamahal sa buong komunidad at sana sa buong mundo. Aham sukihumi, aham nitokuhumi, aham piyuhumi. Sapi sata sukihunto, sapi sata tuka pamuchanto. Aham sukihumi, aham nitokuhumi, aham piyuhumi. Sapi sata sukihunto, sapi sata tuka pamuchanto. Aham sukihumi, aham nitokuhumi, aham piyuhumi. Sapi sata sukihunto, sapi sata tuka pamuchanto. Aham sukihumi, aham nitokuhumi, aham piyuhumi. Sapi sata sukihunto, sapi sata tuka pamuchanto. Mga migs, sana nagustuhan niyo ang video ito. Please paki-like po at paki-share ito sa mga kilala niyo. Yun lang po. Thank you.